Simulan na natin ang tunay na kwento. Walang eksaktong taon, lugar ng basilan. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Herman na may kakaibang katangian magmula pa lamang ng bata pa ako. Maaaring biyaya ito ng kalangitan o kaya naman ay sadyang nakatadhana sa aking buhay. Helen? Helen? Nandito ka na pala, Senyong. Pasensya ka na at nakatulog ako. Anong oras na ba? Ayos lang naman, Helen. Mas mainam ngayon na nakakapagpahinga ka. At saka wag ka na munang gumawa ng mga gawaing bahay. Ako na munang bahala dyan. 5:00 pa lamang ng hapon. Eto nga pala yung isang sakong palay na nasa gilid ng haligi ng tahanan natin. Yan yung ibinigay sa aking kaparte ko dahil sa pakikianihan ng palay. Kamusta na nga pala yung anak ko? 2 buwan na lamang ay kabuwanan mo na. Maayos naman siya. Kanina nga nararamdaman ko yung patuloy na pagsipa niya. At pakiramdam ko nga parang humihilab ang tiyan ko dahil sa patuloy na pagsipa niya. Mukhang gusto na yata lumabas ng anak natin. May naisip ka na bang pangalan niya? Oo, Senyong, meron na. Herman. Herman ang gusto kong ipangalan sa kanya. Sa mga oras na iyon ay nasa sinapupunan pa si Herman ng kanyang inay. Wala silang kakayanan para maipa-check up ang bata. Kaya madalas na nilalapitan nila ay mga albularyo o kaya naman ay kumadrona. At ang mga pamamaraan nga noon, nalalaman din nila kung babae nga o lalaki ang ipapanganak sa pamamagitan lamang ng paghawak sa pulso at pagtingin sa batok at katawan ng nagdadalang tao. Dahil na rin siguro iyon sa kanilang pagiging eksperto sa pagpapaanak, kaya napag-alaman nila ang mga ganong uri ng pamamaraan. Sambit na wika pa ng nanay ni Herman habang napakalaki na ng tiyan nito na naghihintay na lamang ng kanyang kabuwanan. Ipagtitimpla muna kita ng kape, Senyong. Alam kong pagod ka na sa pakikianihan. Hayaan mo balang araw makakatulong rin ako sa'yo kapag lumabas na itong si Herman at natuto ng maglakad. Ano ka ba, Helen? Huwag mong isipin ang mga bagay na yan. Di ba nangako ko sa'yo? Nagagawin kitang prinsesa kahit na nga ba ganitong sitwasyon ng buhay natin. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko kayong itaguyod na 2 ni Herman. Basta magsisipag lang ako at hindi ko kayo pababayaan. Naglakad na ngang patungo sa kusina si Helen habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na patuloy nitong hinihimas. Maya-maya pa, bumalik na rin ito, dala-dala ang kape ni Senyong. Eto nang yung kape, Senyong. Siya nga pala, sabi ni Aling Ana, yung kumadron ang magpapaanak sa akin. Kapag dumating na raw ang kabuwanan ko, manatili na raw ako sa tahanan niya para naman hindi ako mahirapan sa aking panganganak. Salamat naman kay Aling Ana. Kapag kumita ako ng malaki-laki sa aking pakikianihan, ako na lamang ang bahala dyan kay Aling Ana para naman makabawi-bawi tayo sa kanya dahil sa kabaitan niya sa atin. Walang maayos na hanap buhay ang tatay ni Herman. Nakikianihan lamang ito at pa-extra-extra sa maaari niyang pagkakitaan. Basta ito'y marangal, lalo pati pinapakain niya ang kanyang kinikitang salapi sa kanyang pamilya. Wika pa nito sa kanyang asawang si Helen habang nakaupo sa kanilang upuang yari sa kawayan at patuloy na nagpapahinga. Balang araw, Helen, gaganda rin ang buhay natin. Ipinapangako ko yan sa inyo ng aking anak. Maya-maya pagpatak ng 6:00 ng gabi, dumating ang kaibigan ni Senyong sa kanilang tahanan habang may daladala itong gasera at kumatok sa kanilang pintuan. Paring Senyong, saan ba tayo makikianihan bukas? Dumidikit ako sa'yo kasi alam kong ikaw yung maraming source ng ipapaani. Kaya kahit saan ka man magpunta, sama ako sa'yo. Oo naman, Rodel. Ikaw pa ba? Doon tayo kay paring Brian bukas. Hindi lang palay ang ipapaani nun. Malapit na rin kasi yung pagpapaani niya ng kalabasa. Kaya bukas paring Rodel magpalista ka na. Para naman siguradong makakasama ka namin. Alam mo na, marami rin gustong makianihan para kumita. Sige bukas, Senyong. Magpapaalam ako kay Brian. Umalis na rin sa kanilang tahanan si Rodel, ang nag-iisang malapit na kaibigan ni Senyong. Kinabukasan ng umaga, dumiretso na nga sila roon, magkasama ang dalawa. Sinamahan naman ni Senyong itong si Rodel upang makapagpalista kay Brian. Brian, maaari pa bang makisama si Rodel sa pakikianihan? Pati na rin sa mga tanim mong kalabasa, baka may bakante ka pa dyan. Naku, mukhang wala na eh. Pero kapag may hindi sumipot, maaari ko siyang maipasok. Pero kung sumipot ang lahat, wala na tayong magagawa roon. Baka kasi mapunta na lang sa mga taong kikitain namin. Naunawaan namin, Brian. Pasensya ka na, Rodel ha. Maghintay ka lang ng ilang minuto rito. Kapag nakita naman ni Brian na kulang ang tao, sigurado kong tatawagin ka nun para makianihan. Naghintay na lamang si Rodel sa may upuan. Samantalang si Senyong ay nagpatuloy na sa pag-aani ng palay na dala-dala ang kanyang sariling karit
upang magpatuloy na rin sa kanyang paghahanap buhay. Makalipas lamang ang ilang minuto, nandoon na rin si Rodel sa kanyang tabi upang makianihan sa kadailan ng isang taong nagpalista kay Brian ay hindi sumipot. Ayos Rodel, mabuti naman at mayroong bakante. Pasensya ka na nga pala ha, hindi ko maibigay sa'yo yung akin eh. Kinakailangan kong maghanap buhay. Alam mo na, malapit ng mga anak si Helen, kaya kinakailangan ko talagang magtudukayod para na rin sa kinabukasan ng aking anak. Total binata ka pa naman at wala ka pang masyadong pinaglalaanan ng pera. Hindi mo kailangang maghingi ng pasensya sa akin. Ako na nga tong nakipagsiksikan sa iyo eh, para lang maisama mo rito. Siya nga pala, kunin mo naman akong ninong ng anak mo para naman maging tunay na magkumpare na tayo. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman, talagang nakalista ka na sa amin para maging ninong at ihanda mo na rin ang pakimkim mo. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-aani hanggang sa kinahapunan. Ibinigay na sa kanila ni Brian ang kanilang kaparting palay. Nakadepende rin kasi ang kaparte mo sa bilis ng iyong pamamaraan sa pag-aani. Buhat-buhat nilang dalawa ang kanya-kanyang sako habang naglalakad na papauwi sa kani-kanilang tahanan. Wala ka talagang kupa senyong. Napakabilis ng kamay mo sa pag-aani, samantalang ako sumusunod lang sa'yo. Ganun talaga Rodel kapag may pangangailangan. Alam mo na, kaya hindi ako pwedeng magpabagal-bagal o kaya hypometics lang sa buhay dahil ilang buwan na lang tatay na ako at magiging ninong ka na rin. Ilang minuto ang nakalipas sa kanilang paglalakad. Nakarating na si Senyong sa kanilang tahanan at dinatnan niya nga si Helen na nagluluto na ng kanilang pagkain. Sabi ko naman sa iyo Helen, ako na lamang munang gagawa ng gawaing bahay. Magpahinga ka na lang. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa anak natin. Pagluluto lang naman ito Senyong at hindi naman mabigat ang gawain ito. Magpahinga ka na. Nandiyan na rin sa may upuan yung damit mong pamalit. Huwag ka munang magbabasa na yung katawan baka mapasma ka. Makalipas ang isang buwan hanggang sa dumating na nga ang kabuwanan ng panganganak ni Helen. Nanatili na ito sa tahanan ni Aling Ana na isang komadrona habang sinasamahan at inaalalayan naman iyon ni Senyong upang hindi mahirapan sa kanyang panganganak. Hanggang sa isang gabi, hindi na napigilan ng lubos ang pagsakit ng tiyan ni Helen at ginising na nga nila sa kabilang silid si Aling Ana sa kadailanang manganganak na ito. Aling Ana, maabala ko kayo sa inyong pagtulog. Namimilipit na ho sa sakit ng tiyan si Helen. Palagay ko'y manganganak na ho siya. Dali-daling kinuha ni Aling Ana ang kanyang mga gamit at nagtungo na sila roon kay Helen. Subalit habang patuloy na isinasagawa ang panganganak, may kakaibang nararamdaman itong si Senyong nang biglang may dumapong malaking ibon sa kanilang bubungan. Pagtatanong na wika pa nito sa komadrona. Ano ho yun Aling Ana? Bahagya hong umugang bahay nyo na parang ahong lumindol pero parang may dumapo sa ibabaw ng bubong. Tugong wika naman ni Aling Ana. May nakahanda akong goma riyan Senyong. Magsiga ka ng goma. Bilisan mo. Dali-daling kinuha ni Senyong ang gomang sinasabi ni Aling Ana. Sinindihan niya iyon sa may gilid ng pintuan habang itinataboy ang hangin papalabas upang malanghap ng nilalang na nasa ibabaw ng bubungan. Iwan mo na yan dyan Senyong. Bumalik ka na rito. Hawakan mo ang itak at paulit-ulit mong ipukol ang puting batong ito dyan sa itak na hawak-hawak mo. Nagkakaroon ng malakas na tunog ang itak na iyon dahil sa paulit-ulit na pagpukol ni Senyong sa itak gamit ang isang malaking bato na kasing laki ng isang kamao. At dahil doon, kinalaunan ay umalis na rin ang nasa ibabaw ng bubungan. Subalit may umaligid pa rin sa labas ng tahanan na para bang may malalaking yabag na hindi naman malaman ni Senyong kung ano iyon. Paulit-ulit niya itong sinipat sa may bintana, pati na rin nga sa may dingding. Subalit ni Isay wala man lamang siyang nakita roon at pinagalitan pa siya ni Aling Ana na wag umanong bubuksan ang kanilang bintana. Senyong wag mong buksan ang bintana. Baka pasukin tayo rito. Ipagpatuloy mo lamang ang pagkalimbang ng itak. Yun lamang ang maaari mong gawin para umalis sila. Ang ginawa pa nitong si Senyong, kumuha ito ng pisi at itinali sa kanyang hawak-hawak na itak upang isabit sa may haligi at patuloy itong pinukol ng kanyang daladalang puting bato na para bang isang bell ng simbahan ayon na rin sa pagkakasabi sa kanya ni Aling Ana hanggang sa tuluyang nanahimik ang paligid. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Narinig niya ang unang iyak ng kanyang anak nang makalabas na ito sa sinapupunan. Tinig ng bata, anak ko yun, lumabas na ang anak ko. Sambit na wika iyon ni Senyong sa kanyang sarili na hindi maintindihan ang kanyang pakiramdam na may kasamang tuwa at takot para sa kanyang pamilya. Iniwang nakasabit ang itak sa may haligi. Dali-dali itong nagtungo kung nasaan si Helen.
At sa kanyang pagdating roon, nakita niya ang kanyang anak na nakabalot ng lampin habang karga-karga ito ni Aling Ana. Madali nitong pinutol ang pusod gamit ang blade at sakay sinaayos ang lahat para sa bata. Helen, ito na ang anak natin. Karga-karga ni Aling Ana. Maya-maya pa inilagay iyon ni Aling Ana sa dibdib ni Helen upang lubusang yakapin ng bata na para bang nakikiramdam lamang ito sa kanyang mga magulang. Subalit may inamin sa kanila si Aling Ana patungkol sa sanggol, kaya naman ang saya na kanilang nararamdaman ay bahagyang napalitan ng takot para sa kanilang anak. Sambit ng wika pa nga sa kanila ng kumadrona. May aaminin ako sa inyo, hindi pangkaraniwan ng batang yan. Siguro naman ay napansin ninyo ang mga nagparamdam kanina. Iba't ibang uri iyon ng masasamang elemento, pati na rin aswang, at may mga mangkukulam pa akong naramdaman kanina sa labas ng tahanan. Hindi lang ako basta-bastang kumadrona, may kaalaman din ako na kinakailangan ko sa ganitong uri ng trabaho. May kakaharaping misyon ng anak ninyo at iyon ang nakita ko sa kanya kanina. Siya ang susupil sa masasamang nilalang na binigyan siya ng kakaibang katangian ng kalangitan upang gamitin niyon dito sa lupa. Misyon? Ang anak namin? Baka naman ho nagkamali kayo sa nakita nyo, Aling Ana. Wala ho kami sa lahi ng manggagamot o kahit na anumang uri ng kakayanan. Kaya papaanong siyang nakalaan sa misyon na yan? Hindi ko masasagot ang katanungan mong iyan, iho. Ang may likha lamang ang nakakaalam. Ipagpasalamat mo na lamang ang kakaibang katangian ng bata, lalo pat bibihira ang pinagkakalooban niyan. At habang lumalaki siya, doon nyo maunawaan ang sinasabi ko na unti-unti niyong matutuklasan ang kakayanan niya. Nanatili pa ng 2 araw si Helen sa tahanan ni Aling Ana hanggang sa bahagyang manumbalik ang lakas nito at muli nang bumalik sa kanilang tahanan. Ipinagsawalang bahala lang naman nila ang sinabi sa kanila ng matandang kumadrona at hindi sila naniniwala roon hanggat wala silang nakikitang kakaiba sa kanilang anak. Ang cute naman ng anak natin, Helen. Ayan, umingiti pa siya oh. Habang inaalagaan ni Senyong ang kanilang anak, may napansin siyang kakaibang anino na para bang nakasilip yun sa kanilang bintana. Helen, bantayan mo muna si Herman. Para kasing may nakasilip sa may bintana. Titingnan ko lamang saglit. 7:00 na ng gabi nang mangyari iyon. Kaya naman dali-daling kinuha ni Senyong ang kanyang itak. Lumabas ito ng tahanan at nagtungo sa tapat ng kanilang bintana. Subalit sa kanyang pagdating ay wala namang kakaiba roon. Maliban lamang sa isang kulay itim na pusa na nasa may gilid ng kanilang tahanan. Dahan-dahan itong nilalapitan ni Senyong habang nakaambang ang kanyang daladalang itak na kung hindi man siya nagkakamali, maaaring aswang iyon na naganyong pusa. Laking gulat ni Senyong nang biglang nawala sa kanyang harapan ang itim na pusang iyon. Nagpalingalinga siya sa paligid ng kanilang tahanan. Subalit wala na siyang makitang pusa roon na hindi niya na malaman kung saan ito nagtungo. Muli na siyang bumalik sa kanyang anak na si Herman at tinitigan niya ang mukha nito. Sambit na wika pa sa kanya ni Helen nang makitang tahimik itong si Senyong. Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan naman ang pagkakatitig mo sa anak natin? Ano bang nakita mo roon sa may tapat ng bintana? Sana lang, Helen, na hindi totoong sinabi ng kumadrona. Ayaw kung may mangyaring masama sa anak natin. Dahil magmula nang sinilang siya, may mga kakaibang nilalang na umaaligid sa kanya. Marahil ay gusto siyang paslangin dahil balang araw, magiging malaking tinik si Herman sa kanila. Nanahimik ang 2 mag-asawa dahil sa mga sinabing iyon ni Senyong. Kahit na nga ba wala pa silang kabuuang ideya patungkol roon, hindi maiwasan sa kanila bilang mga magulang ang makaramdam ng takot. Hanggang sa tuluyan na nga silang magpahinga kinagabihan. At habang natutulog silang mag-asawa, nasa gitna nilang 2 itong si Herman upang makasiguro silang mababantayan nila ito. Subalit sa ikalawang pagkakataon, nang maranasan ni Senyong na may kumalabog na naman sa ibabaw ng kanilang bubungan. Sambit na wika pa nito na tumayo sa kanyang kinahigaan at muling kinuha ang kanyang itak upang lumabas at tingnan kung sino iyon. Hindi niyo ba talaga titigilan ng anak ko? Mga demonyo kayo, magpakita kayo sa akin ngayon. Paghihiwa-hiwalayin ko katawan ninyo. Lakas loob na naglibot sa Senyong sa paligid ng kanilang tahanan. Kahit na nga ba 10 oras na ng gabi, patuloy niya pa rin itong sinisipat. Para makasiguro lamang sa seguridad ng kanilang anak na hindi ito mapapahamak sa kamay ng mga nilalang. Sambit na wika pa ni Helen na nagbukas ng kanilang bintana. Senyong, pumasok ka na rito. Pabayaan mo na sila dyan. Baka kung ano pang mangyari sa iyo. Hindi nakinig si Senyong sa kanyang asawa. Bagkos ay nagsindi pa ito ng goma.
Subalit kinalaunan ay pumasok na rin sa loob ng kanilang tahanan. Pagtatanong na wika pa ni Helen. Ano, may nakita ka ba, Senyong? Wala akong nakita, maliban na lamang dun sa itim na pusa kanina na bigla namang nawala. Kinabukasan ng umaga, napapansin nilang namumutlang sanggol na si Herman habang inaapoy ito ng lagnat. Senyong, wag ka na munang manganihan. Dalahin natin sa albularyo si Herman. Inaapoy siya ng lagnat. Nagmamadali silang mag-asawa na itinakbo sa albularyo ang bata at sa kanilang pagdating nga roon, dahil na rin sa haba ng pila ng mga nagpapagamot, inuna ng sanggol na si Herman dahil sa kanyang kalagayan. Sambit na wika pa ng albularyo ng mahawakan ng bata. Inaaswang ang anak ninyo, pati na rin iba't ibang uri ng mga elemento. Gusto siyang paslangin ng mga yon dahil sa nakikita ko sa batang ito na magiging balakid siya sa masasamang nilalang balang araw. Walang pinagkaiba sa sinabi sa kanila ng kumadrona. At nang magamot ng sanggol, pinagkalooban na lamang ito ng pangontrang kalme ng albularyo at saka na sila muling bumalik sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang buwan, itinakda na ang araw ng pagbinyag kay Herman na kinuha na nga itong si Rodel para maging ninong ng kanilang anak. Subalit ang kanilang ipinagtataka roon, sa bawat pagsindi nila ng kandila, sabay-sabay rin itong namamatay. Anong nangyayari sa inyo? Bakit naman ganito? May masama ba yung ibig sabihin? Huwag ka ngang mag-isip ng negatibo, Helen. Araw ito ng binyag ng anak natin. Sige lang at ipagpatuloy mong pagsindi ng kandila. Hanggang sa napansin na iyon ng pare. Nagbasbas na ito gamit ng tubig, na kung sakali mang may masamang espiritu sa mga oras na iyon, itataboy ito sa pamamagitan ng holy water. Hanggang sa naging maayos na ang lahat at nakaraos din ang kanilang binyagan sa araw na iyon. Nagkaroon ng maliit na salo-salo sa kanilang tahanan kasama ang mga ninong at ninang ni Herman. Sambit na wika pa ni Rodel. Paring Senyong, Maring Helen, maraming salamat at pinagkatiwalaan niyo akong makuhang ninong. Ito pa lang kasi yung pinakauna na nagkaroon ako ng inaanak. Ikaw naman, paring Rodel, kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Noon pa man ay nakalista ka na sa amin. Halika't kargahin mo munang inaanak mo. Naku, wag na, paring Senyong. Hindi pa ako marunong mawak ng bata. Baka mabalian pa yan sa akin. Inabot ng gabi ang handaang yun na nagkaroon pa ng kaunting inuman. Hanggang sa pagpatak ng alas 11 ng gabi, isa-isa na itong nagsisipag-uwian. At ang pinakahuling umuwi ay si Rodel. Paring Senyong, Paring Helen, salamat ha. Uwi na ako. Naparami na rin yung inom ko. Kaya mo pa bang maglakad pa uwi, pare? Dito ka na lang siguro matulog. Kayang-kaya pare makauwi. Babaybayin ko lang naman itong daan eh. Maya-maya lang nasa bahay na ako. Sige paring Rodel, mag-iingat ka na lang ha. Sana bukas ay hindi masakit ang ulo mo. Makikianihan pa naman tayo. Oo, paring Senyong, sama ako bukas. Daanan mo ako sa bahay ha. Nagpatuloy na nga sa paglalakad itong si Rodel. Kahit na nga bagay-gewang-gewang, dahan-dahan pa ring binabaybay ang daan. Sakto naman sa mga oras na yon na maliwanag ang buwan, kaya hindi na kinakailangan ng ilaw ni Rodel hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Maya-maya habang isinasaayos pa lamang ni Senyong ang lahat ng kanilang mga gamit, na ikinandado na ang kanilang pintuan. Nang mayroong mabilis na kumakatok, dali-dali niya itong binuksan at bumungad sa kanyang harapan si Rodel. Patuloy itong nagsasalita habang inihingal at nawala ang kanyang pagkalasing dahil sa umano'y humarang sa kanyang daraanan habang binabaybay niya itong pauwi. Paring Senyong, tulungan mo ako. Papasukin mo ako sa loob ng bahay niyo. Ano bang nangyari? May malaking ibon dyan. Nakatayo sa harapan ko. Para siyang isang malaking paniki. Paniki? Baka naman dala lang yan ang pagkakalasing mo. Kaya kung ano-ano na lang tumatakbo sa iyong isipan. Halika't pumasok ka na muna rito. Habang naglalakad papasok sa kanilang tahanan, patuloy pa rin sa pagsasalita itong si Rodel ayon sa kanyang nakita. Hindi paring Senyong, totoo nakita ko. Malaking paniki siya. Kaya nang papalapit na siya sa akin, tumakbo na ako pabalik rito. O siya, sige, naniniwala na ako sa'yo. Dito ka na lang matulog ha. Para kinabukasan dadaan lang tayo sa bahay ninyo. Tapos diretso na tayo para makiani. Ipinaglatag na ng banig ni Senyong si Rodel upang doon ay makapagpahinga at bagyang makalimutan ang kanyang nakita. Madali rin naman iyong nakatulog hanggang sa kinabukasan na umaga. Sa pagbangon ni Rodel sa kanyang kinahihigaan,
Napansin ni Senyong na may kalmot ito sa kanyang braso habang may nanunuyong dugo papunta sa kanyang palad. Rodel, halika rito sa may mesa. May kalmot ka sa iyong braso. Malamang hindi mo ito naramdaman kagabi dahil na rin sa epekto ng alak sa iyong katawan. Hinugasan niyo ni Rodel ang tubig hanggang sa makita niya ang haba ng kalmot nito na magmula sa kanyang braso patungo sa kanyang pulso. Sabi ko na sa'yo, Senyong, totoo ang sinasabi ko kagabi. Ayun na nga ang patunay oh. Pambihira naman ang paniki na yon. Sa dami-dami namin nagpunta rito, ako lang yung hinarangan niya. Tinalian na lamang nila ng tela ang braso ni Rodel. At nang matapos na nga silang makapaghanda sa umagang yun, madali na silang nagtungo sa kanilang pupuntahan upang makianihan. At habang patuloy na gumagapas ng palay, may kakaibang nararamdaman itong si Rodel sa kanyang katawan na hindi naman pangkaraniwan sa kanya noon. Kaya humingi na siya ng tulong sa kanyang kaibigang si Senyong. Paring Senyong, kumikirot yung sugat ko sa may braso at dumidilim din yung paningin ko. Halika, alalayan kita. Magpahinga ka muna. Pinaupo ni Senyong si Rodel sa lilim ng malaking puno upang doon ay makapagpahinga. Mamayang hapon, paring Rodel, ipapagamot kita doon sa albularyo, lalo pat hindi pang karaniwan ang kalmot mo. Mabuti pa nga, paring Senyong, kasi nakakaramdam na talaga ako ng pagkahilo. Nanatili lamang doon si Rodel hanggang sa makatulog. Maya-maya pa pagpatak ng 12:00 ng tanghali. Ginising na lamang ito ni Senyong upang pakainin ang kanyang daladalang baon. Rodel, kumain ka muna. Pagsaluhan na natin itong daladala kong baon. Hindi ko natatapusin ang pakikiani ko kasi mukhang malubha ang kalagayan mo. Kinakailangan na kitang madala sa albularyo. Salamat, Senyong. Sa katunayan, lubusan ng panghihina ng katawan ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Yung para bang nauubusan ka ng lakas. O siya, sige na, kumain ka na muna. At pagkatapos nito, diretso na tayo sa albularyo. Ipinagpaalam na rin ni Senyong si Rodel sa may-ari ng lupang kanilang pinag-aanihan. Kaagad naman niyong sumang-ayon dahil na rin sa kalagayan ni Rodel. Maya-maya pa nakarating na sila sa tahanan ng albularyo. Sambit na wika pa ng matanda sa unang pagtingin pa lamang nito kay Rodel. Naku, iho. Mabuti na lamang at nagapang napunta kayo rito. Kamunti ka nang mapasailalim ng kanyang kapangyarihan dahil sa laway na inilagay nito sa kanyang kuko na pumasok sa iyong sistema. Ano ho ba yung nakita kong isang malaking paniki? Isang aswang yon, iho. Mabuti na lamang at mabilis kang nakatakbo dahil kung hindi lang yan ang matatamo ng iyong katawan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, Senyong, hindi pa rin sila tumitigil upang makuha ang iyong anak. Yun nga lang sa ngayon ay hindi sila makalapit sa inyong tahanan dahil na rin sa pangontrang kalme na aking pinagkaloob. Pinunasan ng matandang albularyo ang kalmot ni Rodel at nang hindi pa nga ito nakontento, pinasapi sa kanyang katawan ng aswang na kumalmot sa kanya upang kausapin ito ng masinsinan. Sambit na wika pa ng matanda nang nakasanib na sa katawan ni Rodel ang espiritu ng aswang. Bakit mo naman tinambangan ang taong ito? Pati ba siya'y gusto mong paslangin? O ang lahat ng malapit sa bata? Ni hindi man lamang nagsasalita ang nilalang na yon. Kahit na nga paulit-ulit na pinapasakitan nito ng matanda, nananatili pa ring tinitiis ang lahat ng pasakit sa kanya upang hindi mapag-alaman kung sino siya at anong pakay niya. Pasalamat ka sa akin. Hindi ako mahilig pumaslang ng mga tulad ninyo. Tama na para sa akin ang pasakit na natamo mo. Subalit ito lamang ang babala ko sa inyo. Mag-iingat kayong lahat sa batang isinilang. Dahil walang awa ito kung pumaslang ng mga tulad ninyo na hayok sa laman ng tao. Matapos ang panggagamot kay Rodel, nagpaalam na rin ang dalawa sa matanda at tinahak ng daan pauwi sa kanilang tahanan. Subalit habang naglalakad, napag-usapan nila ang patungkol sa nilalang na humarang kay Rodel. Alam mo, paring Senyong, noong gabing yun na nasa harapan ko siya, pakiramdam ko para akong pinagpapawisan ng malamig. Tapos hindi ako makapagsalita. Gustuhin ko mang sumigaw sa mga oras na yun pero walang lumalabas na boses sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, siya rin yung nakita ko sa may bintana. Pero nang paglabas ko sa tahanan, isang itim na pusa lang nakita ko na bigla rin namang nawala. Siya nga pala, paring Rodel. Pagpatuloy mo pa rin ang paglagay ng lana, yung ibinigay sa'yo ng matanda, hanggang sa lubusang manuyuraw yung sugat mo. Pero magaling ka na naman, di ba? Mabuti na lang talaga. Naagapan natin ang pagpunta ron.
Pagdating sa may crossing na daan, naghiwalay na ang dalawa upang baybayin ang patungo sa kani-kanilang tahanan. Pagdating ni Senyong sa kanilang bahay, inabutan niyang natutulog ang kanyang mag-ina. Inilapag sa gilid ang kalahating sakong palay na kanyang daladala. Subalit naramdaman siya ni Helen, kaya naman tumayo na rin siya sa kanyang kinahihigaan. Nandyan ka na pala, Senyong. Saglit lang at ipaghahanda kita ng pagkain. Magpahinga ka na lamang, Helen. Bantayan mo na lamang anak natin. Kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko. Kamusta naman ba si Herman? Ayan, napakasarap ng tulog. Matingnan nga ang anak ko. Ay, nakakawala talaga ng pagod. Kapag nakikita mo yung anak mo, lalo pat unti-unti na siyang lumalaki. Makalipas ang buwan at taon, hanggang sa tumungtong na ng 6 na taon si Herman. Doon ay nagsimula ng mapansin ng dalawang mag-asawa ang kakaibang kinikilos ng bata dahil na rin sa iba't ibang uri umanong nakikita nito na hindi naman nakikita ng kanyang mga magulang. Maliban pa doon ay bigla na lamang itong nawawala sa kagubatan at hindi nila malaman kung saan ito nagtungo. Kahit na nga ba ilang beses pa nilang suyuri ng kagubatan na malapit mismo sa kanilang tahanan ay hindi nila matagpuan si Herman. Kaya madalas silang sumangguni sa albularyo upang hanapin ang kanilang anak. Subalit ang wika lang naman ito sa kanila patungkol sa madalas na pagkawala ng bata. Huwag ninyong alalahanin ang batang si Herman. Hindi siya nawawala. Nandoon lamang siya sa kagubatan malapit sa inyo at may mga nag-aalaga sa kanya sa mga oras na ito. Bigla na lamang siyang darating sa inyong tahanan. Huwag niyo siyang alalahanin. Protektado siya ng mga elementong naninirahan doon dahil na rin sa kakaibang katangian ng bata. Tugong wika naman ni Helen sa mga sinabi ng albularyo. Hindi naman po maiiwasan sa amin na mag-alala bilang magulang. Sana nga po ay nasa maayos siyang kalagayan. Kagabi pa po kami nag-aalala sa kanya at hanggang ngayon di pa siya bumabalik. Magugulat kayo sa pagbalik ng bata. May mga daladala itong mutya at pangalagaan niyo ang mutyang yon dahil ipinagkaloob sa kanya yon ng mga elemento. Itabi niyo lamang sa isang lagayan o kaya ay sa garapon dahil balang araw ang mga mutyang yon ay magagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na gampanin. Umalis na ang dalawang mag-asawa sa tahanan ng albularyo na may pangamba pa rin sa kanilang damdamin dahil na rin sa sobrang pag-aalala para kay Herman. Senyong, pagdating natin sa bahay, hanapin uli natin si Herman. Hindi rin ako mapapakali roon. Malay mo makita natin siya. Huwag lang tayong mapagod sa paghahanap sa anak natin. 6 na taong gulang pa lamang si Herman. Malamang hindi niya pa alam ang ginagawa niya roon. Pagdating ng dalawang mag-asawa sa kanilang tahanan, nagulat sila nang makita nila roon si Herman habang naglalaro sa may labas ng pintuan na animoy may nakikita at kinakausap. Madali yung niyakap ni Helen at Senyong habang kinakausap ito at tinatanong kung saan ang galing. Diyan lang po ako galing, Nay. May mga kaibigan po ako dyan. Mababait po sila. Gusto niyo po bang sumama doon? Anak naman, nag-aalala kami sa iyo ng iyong inay. Huwag ka na uling aalis dito sa bahay ha. Hindi na namin alam ang gagawin ng inay mo. Ano yung mga batong daladala mo? Ito po, Itay. Binigay po sa akin ng mga kaibigan ko. Itabi ko raw po ito. Importante daw po ito sa kanila. Kaya alagaan ko raw po. Ito na yata yung mutyang sinasabi ng albularyo, Helen. Sundin na lamang natin ang sinabi niya. Wala naman sigurong mawawala kung pangangalagaan natin ang mutyang ito hanggang sa paglaki ng bata. Pinangalagaan ng mag-asawa ang mga mutya at inilagay sa kanilang aparador. Hindi na nawala ang atensyon ni Helen sa kanyang anak dahil na rin sa takot nitong muli itong mawala at baka hindi na makabalik sa kanilang tahanan. Nag-alay pa nga siya ng 3 puting manok sa kagubatan at nakiusap sa mga elemento doon na wag nang kukunin ang kanyang anak sa kadailanang maaari niyang ikabaliw iyon. Sambit na wika pa nga ni Helen kahit na nga ba hindi niya nakikita ang mga elemento. Mga kaibigan, sana naman ay dinggin ninyong pakiusap ko. Maaari naman kayong magtungo sa bahay. Wag niyo lang kukunin ang anak ko. Alam ko namang mabubuti kayo at ginagabayan niyo ang anak ko. Pero bilang isang magulang, nag-aalala kami kapag nawawala siya rito. Sa mga oras na yun ay may narinig na tinig si Helen. Isang malaking tinig yun na hindi niya makita kung saan ang gagaling. Helen, huwag kang mag-alala para sa iyong anak. Mabuting gabay kami para sa kanya. Subalit susundin namin ang pakiusap mo.
Nandito lamang kami upang gabayan siya hanggang sa kanyang paglaki at kami mismo magtuturo sa kanya ng lahat ng kinakailangan niyang matutunan. Nakaramdam ng takot si Helen sa kanyang mga narinig sa kadahilanang hindi niya makita ang nagsasalitang iyon at kung anong uri ba ito ng elemento na gumagabay sa kanyang anak. Sige po. Marami pong salamat sa paggabay sa anak ko. At salamat din po dahil dininig niyo ang pakiusap ko. Sige po at uwi na po ako sa bahay namin. Wala pong kasama ron ng anak ko. Nagmamadaling umalis si Helen sa gubat, samantalang si Senyong ay naghahanap buhay at patuloy pa rin sa kanyang pakikianihan. Sa pagdating ni Helen sa kanilang tahanan, tuwang-tuwa si Herman dahil sa itinuturo niya ang kanyang mga kaibigan sa likuran ng kanyang inay. Nakasunod dumano ang mga ito habang nakangiting papalapit sa kanya. Inay, nandyan po sila sa likuran mo. Hanggang sa lubusang makalapit si Helen sa kanyang anak. Ano anak? Nandyan sila? Opo inay, sabi po kasi nila, pinayagan mo raw po silang pumunta rito. Kaya hindi na raw po muna nila ako ipapasok sa kanilang kaharian. Sa pagtungtong ko na raw po muli ng tamang edad. Kaya pangsamantala raw po silang mananatili sa ating tahanan. Muli pang lumingon si Helen sa kanyang likuran sa pagbabaka sakaling makita niya ang mga iyon. Subalit ni Isay wala siyang masipat. Sa pagdating ng kinahaponan, dumating na rin ang kanyang itay Senyong at sinabi nga ni Helen ang kanyang naranasan sa gubat kung papaano siyang kinausap ng elemento. Mabuti naman kung ganun Helen, para naman mabawasan ang pag-aalala natin sa bata. Pagtungtong ni Herman ng 7 taon, nagsimula na itong mag-aral ng elementarya. May angking talino ang bata na hindi pangkaraniwan sa kanyang mga kamag-aral hanggang sa tuluyang makatapos ito ng elementarya. Subalit hanggang doon na lamang dahil na rin sa mas pinili nitong mapag-isa sa kanilang tahanan at madalas na magtungo sa kagubatan hanggang sa makalipas pa ngang ilang taon at tumungtong na ng 24 si Herman. Inay, itay, pupunta lang po ko ron sa kagubatan. May kukunin lang po akong mutya na ipagkakalob pa sa akin ng aking mga kaibigan. Ang dami mo ng mga alagang mutya dyan anak ah. Aanuhin mo pa ang mga yun. Dagdag na rin tay sa mga gamit ko. Alam mo na, ito lang talaga yung libangan ko, ang mag-ipon ng mga gamit espiritual. Pabayaan mo ng anak mo, Senyong. Kesa naman sa kung ano-anong bisyo niya. Mas mainam na nga yan. Marami pa siyang nalalaman sa kanyang mga kaibigan. Yun nga lang, hindi sila pangkaraniwang nilalang. Pero panatag na rin ako dahil alam kong mabubuti sila. Sige na anak, mag-iingat ka ha. Bago magabi kailangan makauwi ka na rito. Kasi magluluto na ako ng pagkain natin para mamayang gabi. Nagpatuloy na sa paglalakad si Herman patungo ng kagubatan. Hindi pa man siya lubusang nakakarating. May mga itim na elemento nang sumusunod sa kanyang likuran. Pinabayaan niya lang naman iyon sa kadahilanang wala namang ginagawa sa kanyang masama hanggang sa lubusan siyang makarating sa teritoryo ng kanyang mga kaibigan. Kamusta ng mga kaibigan ko rito? Pasensya na nga pala kayo kung naging abala ako sa bahay. Kailangan ko rin kasing tulungan si Netitay. Alam nyo na nag-iisang anak lang ako. Tugong wika pa ng isang malaking nilalang na nasa kanyoan ng isang kapre. Huwag mong alalahanin niyon Herman. Nauunawaan ka namin. Siya nga pala, maliban sa mutyang ipagkakalob namin sa iyo ngayon, may ipapakuha kami sa iyo sa may ilog. Napakahalaga nito para sa iyong pag-aaral espiritual. Subalit kinakailangan natin yung makuha ng 3:00 ng madaling araw. Bago pa tuluyang magliwanag ay dapat nasa kamay mo na yun. Anong uri naman yun? Pagtatanong na wika ni Herman na hindi maunawaan ang sinasabi ng kapre. Isang malaking libreta na naglalaman ng maraming kaalaman. Libreta? Sa may ilog? Papaanong nagkaroon dun? Dinapunit na yun kapag nabasa ng tubig. Hindi nababasa ng tubig ang libretang yun dahil na rin sa pagiging sagrado nito at pospos ng kapangyarihan ng mga salitang nakalathala roon. Mukhang hindi nga pangkaraniwan ang libretang yun. Sana naman ay pagkalob sa akin para magamit ko sa tama. Naglakad na silang patungo sa may ilog hanggang sa makarating na nga sila roon. Subalit ang iniisip niyang ipinangako niya sa kanyang inay na makakabalik siya kinagabihan. Mukhang hindi mangyayari iyon sa kadahilanang hanggang 3:00 roon ng madaling araw. Ano bang gagawin ko rito kaibigan? Tutungangan na lang? Papatak na lang ba rito yung libreta? O kinakailangan ko yung languin sa may ilog? Maghunos dili ka Herman, kakarating pa lamang natin.
Isa pa ay mababaw ang ilog na yan at ito ang tamang araw para makuha natin ang libreta. Magdasal ka muna ng mga salitang ipinagkaloob namin sa iyo upang magkaroon ka ng proteksyon na salubungin ng isang malaking barko na dadaan dyan mamayang 3:00 ng madaling araw. Ha? Barko? Paano namang magkakaroon ng barko dyan? Napakababaw nga ng ilog na yan, di ba? Sa mundo ng espiritual, mamaya ay makikita mo kung gaano kalawak ang ilog na yan na dadaanan ng isang malaking barko at kung hindi ka magpapatinag sa kanya, maaaring ipagkaloob sa iyo ang malaking libreta. Susubukan ko kaibigan, pero hindi ko ipinapangako sa inyo na makukuha ko yon. Bahala na, nandyan naman kayo para gabayan ako. Nagpatuloy na lamang sa pagdarasal si Herman para sa kanyang hinihinging proteksyon sa paglusong mamaya sa ilog. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, isinagawa na ni Herman ang inuutos sa kanya ng kaibigan nitong kapre, pati na rin ang ibang mga elementong kasama nila roon. Lumusong ito sa tubig na hanggang bewang. Subalit maya-maya lamang, napansin ni Herman na nagbabagong ilog na iyon ayon sa sinabi sa kanya ng kapre. Lumalaki ito na hindi pangkaraniwan, subalit may mapayapang tubig na dumadaloy sa ilog na iyon. Ang ipinagtataka niya lang, sa paglaki ng ilog ay hindi siya lumulubog. Pakiramdam niya ay nakalapat pa rin ang kanyang paa sa ilalim na wala namang pagbabago magmula nang lumusong siya roon. Sambit na wika pa ng kanyang kaibigang duwende na kasama nila sa ilog na iyon. Kang matapos sa lubusin ng barko upang mampa sa iyo ang libreta. Pagsubok lamang lahat ng iyon. Nandito kami para gabayan ka. Maya-maya lamang ay may malakas na narinig na ugong ng barko si Herman. At kahit siya mismo ay nagtataka kung papaanong nagkaroon ng barko sa ilog na yun, maaaring dinadaanan talaga yon ng mga elemento. At ang pagsubok na kanyang kailangang lagpasan ay salubungin ng malaking barkong yon. Hanggang sa masipat na ni Herman ang nagliliwanag na barko, katulad ng sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Umarang siya sa daraanan nito at sinalubong ang rumaragasang barko hanggang sa kiniladkad naman siya nito, subalit patuloy niya pa ring pinipigilan niyon. At ang tinatak niya sa kanyang isipan, ang barkong ito'y parte lamang ng pagsubok at kinakailangang hindi siya sumuko hanggang sa ipagkalob sa kanyang libreta. At sa maniwala man kayo o hindi, ang barko ay biglang nawala sa kanyang harapan. Nagulat na lamang siya na ang kanyang pinipigilan ay isang malaking libreta. Kalahati ng kanyang katawan ang taas ng libretang yun. Muli nang nanumbalik ang ilog sa dati. Habang pasan-pasan ni Herman ang malaking libreta, tuwang-tuwa naman sa kanya ang kanyang mga kaibigang elemento. Sambit ng wika pa ng kapre sa kanya habang papalapit si Herman. Magaling Herman, napagtagumpayan mo ang pagkuha sa libreta. Masaya kaming lahat para sa iyo at magmula ngayon, mas lalo mong pagbutihin ang pag-aaral patungkol sa mundo ng espiritual. Tugong wika naman ni Herman sa kanyang kaibigang kapre. Paano ko naman dadalahin to? Napakalaki ng libreta. Iyan ang kanyang orihinal na anyo, subalit maaari mo siyang utusan. Depende sa kagustuhan mo kung magiging kasing laki lang ba siya ng isang normal na libreta o mas malaki pa roon. Ikaw ang bahala Herman. Ganun naman pala Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina pa akong bigat na bigat rito. Maya-maya pa dahil sa pag-uutos ni Herman, naging kasing laki lamang ito ng isang normal na libreta na maaari niyang bitbitin kahit saan niya man gustuin. Yun na ang pinakahuling pagsubok na pinagdaanan ni Herman. Ayon na rin sa lahat ng kanyang kinakailangang gamit espiritual. Maliwanag na ang araw nang siya'y makauwi sa kanilang tahanan. Wala na nga roon ang kanyang itay. Maaga itong umalis sa kanilang tahanan upang makianihan. At ang dinatnan niya na lamang roon ay ang kanyang inay, habang nagwawalis ito sa labas ng kanilang tahanan. At nang masipat na nga siya nitong papalapit, dali-dali siyang sinalubong nito at nagwika ng, "Anak naman, ang sabi ko sa'yo umuwi ka kagabi. Tingnan mo, umaga ka nang nakauwi ngayon, basang-basa pa yung damit mo. Ano bang nangyari sa'yo anak?" "Inay naman, wag niyo ho kong alalahanin. Binata na hong anak niyo ngayon. At isa pa ho na hindi pa rin ho ba kayo sanay sa akin sa madalas kong pagkawala rito? Alam mo naman anak na nag-iisa ka lamang sa amin ng iyong itay. Siyempre hindi may iwasan na mag-alala kami sa'yo, kahit na nga ba may kasama ka pang mga kaibigan mo. At isa pa, hindi naman namin alam ng iyong itay kung anong sitwasyon mo roon. Sige na't maligo ka na at ipaghahanda kita ng pagkain."
Matapos makapagbihis at kumain ni Herman, nagmamadali itong nagtungo sa kanyang silid upang tingnan at basahin ng libreta. Nagtataka itong si Herman sa kadahilan ng napakabilis na tumatatak sa kanyang isipan ng mga nakalathala roon na para bang isang matinding mahika, at kahit siya mismo ay nagtataka kung papaanong nangyayari yun. Isang araw ay nagtungo siya sa isang isla upang subukin ang kanyang kakayanan na kanya namang natutunan sa libreta. At ayon sa mga sabi-sabi na marami umanong hindi pangkaraniwang naninirahan doon. At isa umano ang isla na yun na pinamumugaran ng aswang, pati na rin ng mga mangkukulam. Kasama naman ang kanyang mga gabay na sumusunod lamang sa kanyang likuran, hanggang sa may makasalubungan siyang dalawang matandang babae. Patuloy ang pagtitig sa kanya nito na para bang hindi siya palalabasin ng buhay roon. Subalit kapag siya na mismong tumitingin sa mga ito, hindi ito makatitig sa kanya ng diretsyo, na para bang nasisilaw sila sa mga mata ni Herman. Sambit na wika pa niya sa dalawang matandang babae. "Magandang araw ho sa inyo. Maaari ho ba akong magtanong?" Sumagot ang dalawang matanda, subalit nananatili pa rin itong nakayuko. Anong itatanong mo, iho? Bilisan mo na't nagmamadali kami. Ito na ho ba yung lugar na sinasabing pinamumugaran ng mga hindi pangkaraniwang tao? Wala kaming alam patungkol dyan, iho. Siguro ay magtanong ka na lamang dyan sa iba patungkol sa mga gusto mong malaman. Sige, at aalis na kaming dalawa. Saglit lang ho. Bakit ho hindi kayo makatingin sa akin ng diretsyo? Ano ho bang meron sa inyo at meron sa mukha ko? Hindi na nagsalita ang dalawang matanda at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad. Ang weirdo naman ng dalawang matandang yon. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa kanila. Sambit na wika pa ng kapre sa kanya habang patuloy lamang itong nagmamasid. "Herman, kabilang ang dalawang matandang yan sa hinahanap mo. Subalit hindi mo sila maaaring paslangin kung wala naman silang ginagawang masama sa iyo sa ngayon. Yan ay pag-uutos sa ating batas espiritual na hindi natin sila maaaring pasakitan hanggat wala silang ginagawang kasamaan. Tao pa rin silang namumuhay rito sa mundo at binigyan ng pagkakataon ng may likha upang magbago at baguhin ang kanilang sarili." "Tama, alam ko na, kaibigan. Sige, to obserbahan ko muna sila sa ngayon at huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tulad nila na kahit walang kalaban-laban ay pinapaslang." Nagpatuloy na sa paglalakad si Herman, subalit napapansin niyang tahimik ang lugar na may iilang kabahayan lamang. Mga bandang 9:00 pa lamang kasi yun ng umaga. Pero para sa kanya ay dapat may mga tao nang nagkalat roon upang maghanap buhay. Sambit na wika pa niya habang kinakausap ang kanyang sarili. Kakaiba nga ang lugar na ito at ang mga taong naninirahan dito ay may itinatagong lihim. Maliban pa doon, ni isang bata man lamang na naglalaro ay wala siyang masipat. Sarado rin ang mga bintana ng tahanan na para bang patuloy lamang silang nananatili sa loob ng silid. "Mukhang natunugan nila ang pagpunta mo rito. Hindi natin sila mapapalabas sa kanilang lungga kung mananatili tayo rito na magmamasid sa kanila." "Tama ka, kaibigan. Siguro ipagpaliban muna natin ang pagpunta rito. Palipasin muna natin ang ilang araw at malamang sa gabi masigla silang nagkalat sa lugar na ito." Umalis na lamang roon si Herman at bigo siya sa araw na yon na makaharap ang hindi pangkaraniwang nilalang na gumagamit ng itim na kapangyarihan upang makapanggambala ng mga tao. Subalit sa hindi naasahan sa kanyang paglalakad papauwi, muli na naman niyang nakasalubungan ng dalawang matandang babae at sa pagkakataong yon ay may kasama itong 6 na kalalakihan. Ale, Manong." Sa pagtawag na iyon ni Herman, ni isa man lamang sa mga ito'y walang pumansin sa kanya na para bang walang narinig. "Ay nako, bahala nga kayo. Babalikan ko kayong lahat dito. Ewan ko na lamang kung hindi niyo ako pansinin sa susunod na pagbalik ko." Bago umuwi ng tahanan si Herman, naisipan itong dumaan sa tahanan ng albularyo. Subalit sa mga oras na iyon ay matanda na ito at hindi na nanggagamot. Subalit ang kanyang ipinagtataka kung bakit may mahaba pa ring pila ng nagpapagamot samantalang namamahinga na ito na hindi na kaya ng kanyang katawan. Sambit na wika pa ni Herman nang lubusang makalapit sa tahanan. Kaya pala. Ang akala ko si Lolo Ador pa rin ang nanggagamot. Ikaw na pala yan, Lando."
Si Lando nga po ng matandang si Ador na pinasahan ng kakayanan ng kanyang albularyong lolo. Ikaw pala yan, Herman. Pasok ka rito. Gusto mo rin bang matutunan ng panggagamot? Hindi na, Lando. Papasyalan ko lamang sana si Lolo Ador. Nasaan ba siya? Pumasok ka dyan sa may silid. Nandiyan siya at nakahiga. Pagpasok ni Herman, kaagad din siyang nakita nito. Sa kadahilan ng malinaw pa ang mata ng matanda. Subalit ang sumusuko sa kanya ay ang kanyang katawan. Herman, nadalaw ka rito. Ano ba ang iyong sadya sa akin? Wala naman ho, Lolo Ador. Gusto lamang ho kitang makita at isa ka ho sa nakwento sa akin ng aking mga magulang na humula kay inay noon patungkol sa aking pagsilang. Oo, naaalala ko pa iyon. Ngayon ay malaki ka na at sapat na ang iyong kakayanan. Nababatid ko sa iyo ang iyong mga gabay. Gamitin mo lamang sila sa tama, iho. Gayon na rin ang iyong mga kaalaman. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Sapat na rin ang aking naitulong sa tao at maligaya akong magtutungo sa langit. Marami yung salamat, Lolo Ador, dahil naging parte ho kayo ng buhay ko. Kahit na nga ba hindi tayo magkaano-ano. Sige ho at magpapaalam na ako. Masaya ho ako dahil nakita kitang muli. Subalit bago pa lubusang umalis roon si Herman, muling wika pa sa kanya ng matanda. Mag-iingat ka sa kanila, iho. Lalo pat matagal na panahon kanilang pinaghandaan upang paslangin at burahin dito sa ating mundo. Alam nila ang maaaring mangyari sa kanila, lalo pat nakatadhanang ikaw ang papaslang sa kanilang lahat. Marami yung salamat lo sa inyong paalala. Hayaan niyo at mag-iingat ho ako. Tuluyan na umalis roon si Herman na nagpaalam na rin kay Ador. Subalit sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan, sa hindi niya inaasahan sa bandang 1:00 ng madaling araw, napansin niyang may mga umaaligid sa kanilang bahay. Habang patuloy pa ang paghuni ng mga ito na hindi lang isa kundi 8. Naramdaman siya ng kanyang inay at itay sa paglabas nito sa kanyang silid. Sambit na wika pa ng kanyang itay senyong habang nakatingin ito sa kanya. Anak, huwag ka nang lumabas ng bahay. Pabayaan mo na lamang ang mga ibon na yan. Tugon naman ni Herman sa mga sinabi nito. Tay, hindi po yan pangkaraniwang ibon at ang pagkakasunod-sunod na bigkas ng kanilang mga huni na para bang hinahamon nila ako. Huwag ho kayong mag-alala, tay. Manatili lamang kayo ni Inay rito. Ako na hong bahala sa kanila. Magkasamang takot ang nararamdaman ng mag-asawa para sa kanilang anak na kasalukuyan ng hinaharap ang mga nilalang. Hindi napigilan si Herman ang kanyang mga magulang sa kanyang paglabas at daladala ang kanyang mga gamit espiritual upang kaharapin sa 10 oras ng gabi ang umaaligid sa kanilang tahanan. Subalit pinasunod niya ang mga ito patungo sa kagubatan kung saan naninirahan ang kanyang mga kaibigang elemento. Mahinahon lamang itong naglalakad hanggang sa makapasok nga sa pinakapintuan ng kagubatang yun. Sino sa inyong naririnig kong malakas manghamon? Lumabas na kayo rito. Huwag na kayong magsipagkuble. Nararamdaman ko kayo. Masukal ang kagubatang yon na may mga punso at may mga naglalakihang mga puno. At hindi nga nagkamali si Herman. 8 kalalakihan niyon na nasa anyong paniki. Pagtatanong na wika pa ni Herman sa mga ito habang nakatingin sa kanya na naglalaway. Kayo rin ba ang gumagambala sa akin nung bata pa ako? Magpasalamat kayo dahil ang albularyong naninirahan dito ay hindi pumapaslang ng tulad ninyo. Kaya naman na mayagpag kayo ng ilang taon. Subalit eto na ako, ang nakatakdang papaslang sa inyong lahat, pati na rin sa mga kaibigan ninyong mangkukulam. Napakalakas naman yata ng tiwala mo sa iyong sarili, bata. Kami nga yung umaaligid sa iyo nung bata ka pa, na hindi ka namin mapaslang-paslang dahil sa dami ng mga umaalalay sa iyo. Pasensya na kayo dahil hindi ako pinabayaan ng mga gabay ko. Noong mga panahong wala pa akong muwang dito sa mundo, sino ba ang gustong unang pumanaw sa inyo? Lumapit na sa akin. Dahil kung hindi niyo yun gagawin, ako ang susugod sa inyo upang isa-isahin kayo. Nanggagalaiti sa galit ang mga iyon dahil sa mga sinabi ni Herman. Hanggang sa isa-isa na nga itong sumugod sa kanya na nasa anyong malalaking paniki. Mabilis na nagusal si Herman at naglabas ng mga espiritual na gamit tulad ng sibat at ang pinakahuli ay ang espadang espiritual na nag-aapoy. Isa-isa yung pinaslang ni Herman gamit ang espiritual na pamamaraan at nang makita niyang isa roon habang gumagapang ito sa lupa, tinapakan niya ito sa likuran at saka nagwika ng,
Wala kayong karapatang mabuhay rito dahil ang mga tulad ninyo ay kinakailangan ng ipasundo sa demonyo para magsama-sama na kayo sa impyerno at maging mapayapa ang mundo. Matapos niyang sambitin iyon, walang awa niyang kinitla ng buhay ang nilalang na para bang isang mabangis na hayop. Kinalaunan sa kanyang pagbalik sa kanilang tahanan, nanatiling gising ang kanyang mga magulang sa paghihintay sa kanya na nakaupo lamang sa yari ng kawayang upuan na nakaharap sa saradong pintuan at naghihintay sa kanyang pagbabalik. O inay, itay, bakit gising pa rin ho kayo? Ang akala ko ay maimbing na kayong natutulog. Anak naman, sinong magulang ang makakatulog sa ginagawa mo? 10 oras na ng gabi, pilit ka pa rin lumabas. Pabulyaw na wika sa kanya ng kanyang itay dahil na rin sa pag-aalala kung ano na nga ba ang nangyari sa kanya. Pasensya na ho itay, inay. Pero maayos naman ho ang kalagayan ko. Ni isang galos ay wala akong natamo, kaya wala ho kayong dapat na ipag-alala sa akin. Hindi na lamang nagsalita ang mga magulang ni Herman sa mga oras na yun, kahit na nga ba alam niya sa kanyang sarili na masama ang loob ng mga ito sa kanya. Dinig niya pa ang usap-usapan ng dalawa habang nagbubulungan patungkol sa kanyang tungkulin. Eto na nga bang kinakatakot natin sa inyong ang sinabi noon ng kumadrona, pati na rin ng matandang albularyo. Patungkol sa tungkulin ni Herman, nag-aalala ko para sa anak natin. Wala na tayong magagawa, Helen. Nandiyan na yan. At ang maaari na lamang nating gawin ay lagi siyang paalalahanan na mag-iingat sa kanyang mga lakad. Hindi rin naman natin alam kung anong ginagawa niya dahil wala rin naman tayong alam sa espiritual na kalaman at pagtiwalaan na lamang natin si Herman. Makalipas pang ilang oras ay sumikat na ang araw. Nanatiling tahimik ang kanyang mga magulang. Hanggang sa pareho niya itong niyakap at sinabi sa kanilang harapan na kahit na anumang mangyari ay hindi siya mapapahamak. At dahil doon ay naging kalmado ang mga ito at sa mga oras na iyon ay lubusan ng nagtiwala sa kakayanan ni Herman. Nakiusap din ito sa kanyang itay na kung maaari siyang makisama sa pakikiani upang makatulong naman siya sa kanilang tahanan. Hindi naman tumutol ang kanyang itay sa pakiusap niyang yun. Isinama niya ito sa pag-aani subalit sa kanilang pagdating roon. Habang patuloy niyang kinakarit ang palay, napansin niya ang ibang mga kasamahan ng kanyang itay na may kakaibang angking lakas na para bang hindi normal na tao. Kung magbuhat ang mga ito ng sako-sakong palay na para bang manilang sa kanila at ni hindi man lamang pinagpapawisan sa gitna ng araw, balot na balot pa ng kasuotan ng kanilang katawan pati na rin ang kanilang mukha. Pagtatanong na wika pa niya sa kanyang itay. Kilala niyo ba ang 4 na kalalakihan, tay? Yanong nasa harapan natin. Sa totoo lang anak, bago lang sila rito. Dati nga akong pinakamabilis na mag-ani. Pero nang dumating ang 4 na yan, kakaiba sila at para bang walang kapaguran. Mas mabilis pa nga silang mag-ani kaysa sa akin. Ano ho bang mga pangalan nila, itay? Ay, ang 4 na yan? Si Hiner, Dominic, Nonoy at Brian. Yan ang mga pangalan nila. Napalingon ang 4 na yun sa kanilang dalawa na para bang narinig na binanggit ang kanilang pangalan. Maya-maya pa nga'y lumapit ang 4 na yun na ikinagulat ng dalawang mag-ama. Sinambit ba ninyo ang pangalan namin? Narinig namin iyon. Wag na wag ninyo kaming pag-uusapan kung ayaw ninyong mapahamak na dalawa. Tugong wika naman ang kanyang itay. Pasensya na, Hiner. Hindi na mauulit. Takang-takang magulang ni Herman kung papaanong narinig iyon ng 4 samantalang may kalayuan iyon sa kanilang harapan at pabulong pa silang nag-uusap noon nang sambitin niya ang mga pangalan. Itay, mag-iingat ka ho sa kanila. Hindi ho sila pangkaraniwang tao. Pansin niyo naman ho siguro na napakatalas ng kanilang pandinig. Lalo pat araw ngayon ng Biyernes. Kaya pala ganyan sila kumilos, anak. Sa kabila ng kanilang patpating katawan, hindi may pagkakailang kakaibang lakas nila. Yun na nga ho yun, itay. Nakakapagtaka, di ba? Pero kung pangkaraniwang tao ka lamang, hindi mo basta-basta mapapansin yan at ang iisipin mo lamang ay isang normal na magsasaka. Di ba, itay? May oras din sa akin ang mga yan. Kinahaponan sa kanilang pag-uwi, nagpaalam si Herman sa kanyang itay na susundan niya ang 4 na iyon at pinauna niya na lamang ito sa kanilang tahanan. Pasimple pa siyang kumakain ng tinapay na kunwaring hindi nakatingin sa 4 hanggang sa baktasin na ng 4 na kalalakihan ng daan papauwi sa kanilang tahanan. Subalit na pagtanto ni Herman na ang binabaktas na daan ng mga ito ay patungo sa lugar na kanyang dating pinuntahan.
kung saan may nakita siyang dalawang matandang babae at pinaghihinalaan na ang lugar na iyon ay kuta ng mga aswang pati na rin ng mga mangkukulam. Hindi siya huminto sa pagsunod sa mga ito hanggang sa lubusang makarating nga sa kanilang lugar. Ito na nga yun, ang may mga nagkukubling hindi pangkaraniwang tao. Bulong ni Herman sa kanyang sarili habang unti-unti nang lumulubog ang sikat ng araw. Pumasok ang 4 na kalalakihan sa kani-kanilang tahanan. Naghintay ng tamang oras si Herman sa isang liblib na parte ng isang malaking puno. Matyaga siya naghintay roon hanggang alas 9 ng gabi hanggang sa may marinig siyang kasiyahan. Subalit may umiiyak na isang babae at sa kanyang pagsipat sa di kalayuan, nakita niyang itinatali ito sa isang nakaekes na kahoy na para bang gagamitin nilang alay o maaaring kanilang pagkain. Sinadya niyang hindi ipadala sa kanyang itay ang kanyang daladalang karit na kanyang ginamit sa pag-aani bilang karagdagang pisikal na sandata na rin na maaari niyang gamitin. Hanggang sa hindi na siya makatiis sa ginagawa ng mga ito, isa-isa nilang sinusugatan ng babaeng yun at kinakalmot sa kanyang katawan na para bang pinaglalaroan. Dahan-dahan na siyang lumapit sa kasiyahan, subalit hindi pa man siya nakakalapit roon. Ang 3 kalalakihang si Hiner, Nonoy at Brian ay nakaabang na pala sa kanya. Sambit na wika pa nga nito nang muli silang magkaharap. Akala mo siguro hindi namin nararamdaman ang pagsunod mo sa amin. Napakalakas naman ang loob mo, bata. Ipinain mo pa talaga ang iyong sarili para lamang masundan kami. Lakas loob na nagsalita si Herman upang ipakita na hindi siya nagpapatinag sa mga ito kahit na nga ba nandoon siya sa kanilang teritoryo. Pakawalan ninyong babaeng bihag ninyo. Ganyan ba ninyo paglaruan ng mga tao? Wala kayong mga awa. Ako mismong lulupig sa inyong lahat rito. Walang kadiliman ng tatalo sa liwanag. Sinugod si Herman ng mga iyon at pinagkakalmot sa kanyang katawan. Subalit ni isang galos ay wala siyang natamo, maliban lamang sa pagkapunit ng kanyang damit. Yan na ba ang kaya ninyo? Ang akala ko ba malakas kayo? Pero bakit parang wala man lamang akong nararamdaman na kilabot sa aking katawan? Hindi sa minamalit ko kayo, pero yun lamang ang tunay na pakiramdam ko. Bagyang napatras ang mga nilalang sa mga sinabi ni Herman. Nakaramdam ang mga ito ng takot, habang patuloy naman siyang nag-uusal hanggang sa magsipaglabasan ng kanyang mga espiritual na gamit, lalong-lalo na ang kanyang espada. Hindi ka pala isang normal na tao, ang anak ni Mang Senyong. At nangakmang magsisipagpulasan na ang mga ito para humingi ng tulong. Mabilis iyong hinabol ni Herman at ni isa sa mga iyon ay wala siyang pinakawalan. Kinitla ng buhay gamit ang kanyang espiritual na espada. Sa bawat pagtama sa inyo ng espadang ito, ang kaluluwa at katawan ninyo ay masusunog dahil na rin sa itim ng inyong budhi. Dahil na rin sa ingay ng kasiyahan habang nagsisigawan pa na para bang samahan ng mga kultong aswang ang mga yon. Ni hindi naramdaman ng mga kasamahan nito ang kanyang pagpaslang sa mga kalalakihang yon. Subalit may nakakita sa kanyang isang matanda. Nagmamadali itong tumakbo sa karamihan at sinabi nga ang patungkol sa kanya na may daladalang nagliliwanag na espada. At nang dahil doon ay natigil ang kanilang kasiyahan, biglang nanahimik ang paligid. At nang makita nga ni Herman ang kahoy kung saan nakatali ang babae, wala na ito roon. Mga patak na lamang ng kanyang dugong na iwan sa lupa. Pabulong na wika pa ni Herman na para bang sinisisi ang kanyang sarili. Patawad, ni hindi man lamang kita naisalba sa kamay ng mga demonyong ito. Sumigaw pa siya roon upang hamunin ang lahat ng naninirahan sa lugar dahil alam niya na ang mga nanduroon ay mga aswang at mangkukulam. Lumabas kayong lahat dito. Subukan ninyo ang lakas na ipinagkaloob sa akin upang paslangin kayong lahat. Maya-maya ay lumabas ang 2 matandang babae na nanggaling pa sa masukal na gubat hanggang sa unti-unting nagsisipaglabasan ng mga kasamahan nito habang nanlilisik ang mga mata, subalit nasa anyo pa ring tao. Sambit na wika pa ng matandang babae. Ikaw ba ang nagngangalang Herman? Napapaslang umano sa aming lahat rito dahil sa iyong misyon na lipulin kami. Ang matandang iyon ang pinakapinuno ng lahat na walang kamatayan sa kanilang lugar dahil na rin sa kakaibang angking bertud nito sa kanyang katawan.
Ang bertud na iyon ay maaari niyang ipasa sa kanyang lahi upang magtamo ng mahabang buhay kung sakaling piliin niya ng pumanaw sa mundo dahil na rin sa kanyang sobrang katandaan. Bakas ni Herman ang pangungulubot ng balat ng matanda habang singkit ng dalawang mata na para bang hindi na nakakakita dahil sa liwanag ng buwan sa mga oras na yun. Kitang-kita niya ang pagmumukha ng mga ito na para bang nanggagalaiti sa galit sa kagustuhan siyang paslangin ng mga yun. Bago ko sagutin ang katanungan mo sa akin, tanda, nasaan ang babaeng bihag ninyo kanina? Anong ginawa ninyo sa kanya? Wala na siya, iho. Isang babaeng birhen ang aming inalay. Ang kanyang kaluluwa'y inangkina ng demonyo, samantalang ang kanyang katawan ay aming pinagsalo-saluhan bilang handa na rin sa aming kasiyahan. Pasensya ka na't hindi mo na siya inabutan. Nagsipagtawanan pa ang mga yun matapos magsalita ng matanda na para bang nangiinsulto. Tugong wika ni Herman na nakakaramdam na ng galit sa kanyang kalooban. Mga demonyo kayo, mga walang awa, papas lang kayo. Hindi pa man tapos magsalita si Herman, may trumaydor na sa kanyang likuran na kinagat siya sa kanyang liig habang may dalawa namang nakahawak sa kanyang hita. At dahil sa ginawa sa kanya ng mga yon, madali niya itong tinarakan ng espiritual na espada. Nararapat lamang yun sa inyo, mga traidor. Dahil sa bugso ng damdamin ni Herman, isa-isa niya nang pinaslang ang mga yon hanggang sa nahuli ang matandang pinuno na kanyang hawak-hawak sa liig habang nakaambang ang kanyang espada upang kitlan ito ng buhay. Ngayon ko sasagutin ang mga tanong mo sa akin kanina, tanda, bago ko ilapat ang espadang ito sa iyong leeg hanggang sa lubusan kang mawala ng buhay. Ako ang sanggol na ipinanganak sa mundong ito na lumupig sa inyong kasamaan. Okay mga kahiwaga, may pagka-intense ang kwentong ito. At ang pinakahuli ng kwento, tinuluyan ding paslangin ni Herman ang matanda. Para nga naman hindi na magkalat ng kasamaan o kaya ay mangyanggaw pa ng iba. So yun lang mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento. Walang